Sa isang hindi inaasahang press conference, ikinagulat ng publiko ang mga pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte matapos itong ihayag ang mga umunoy ebidensya ng katiwalian laban kay Pangulong Kuting Jr. at sa kanyang asawa na si Liza Tanas Maggs. Ayon sa kay VP Duterte, ang mga dokumento at video na inilabas niya ay patunay ng ilang iligal na gawain na kinakasangkutan ng mag-asawa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa nasabing video, ipinakita ang mga transaksyon at nag-uugnay kay Pangulong Kuting at sa ilang opisyal ng gobyerno na sinasabing may kinalaman sa malalaking proyekto at kontratang may anomalya. Bukod dito, binigyan din ni VP Duterte na matagal na niyang sinusubaybayan ang mga ganitong aktibidad at sa wakas ay nakadesisyonan niyang ilabas sa publiko upang malaman ng mga tao ang buong katotohanan. Dagdag pa niya, ang paglalahad ng ebidensya ay bahagi ng kanyang responsibilidad bilang isang opisyal ng bansa. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni na Pangulong Kuting at Liza Tanas Maggs ukol sa mga akusasyon. Gayon naman, inaasahan ang isang masusing investigasyon at ang posibleng pagdinig sa mga paratang na ito. Patuloy naming tututukan ang mga susunod na kaganapan kaugnay sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Dakdak ng dakdak na parang mga addictus benedictus. Anong sinasalarawan niyan? Ibig sabihin, sila mismo ay walang disiplina. Sila mismo ay hindi sinusunod ang kanilang guidelines, ang kanilang mga rules dyan sa Senate kasi feeling nila both or most of them ay above the law. Okay? So yun yung nakita ninyo. Ganito po ang epekto ng gobyernong bangag na addictus benedictus na si Marcos Jr. Kasi mana-mana yan. Para yan sa isang pamilya, di ba, na kapag ang padre di pamilya ay bangag lagi, hindi naman lahat, pero mapapariwara ang kanyang mga nasasakupan dahil nga ang namumuno sa inyo na si Bangag Jr. ay okay, authenticated bangag. Ayan. Then sa Congress naman, at minadali yung wala nang question, I mean, gusto nang tapusin yung ang budget ng DOH. Kaya naman pinigilan, pinigilan pa o inampat pa ni Agri Party List Representative Wilbert Lee kung saan inagaw niya ang mikropono doon kay Samar Representative Daza. 'Di ba? Para ma-prevent sana yung pag-terminate, okay, right away ng deliberation doon sa budget ng DOH. Tandaan ninyo, itong budget ng DOH at ang DOH ay under sa Office of the Bangag. Kaya naman talagang kapag under sa office ng mga bangag o ayon o kaya nilang hawakan ang pera ng bayan, wala nang tanong-tanong. Dapat approve ka agad ang budget, 'di ba? Approve ka agad, hindi katulad ni Inday Sara na talagang gagawan pa ng kwento. Gagawan ng kwento at nakikipagsabuatan nga, ayan na, binanggit na mismo ni Inday Sara, si Zaldico at yang si Tambaluslos. Dahil sila ang may hawak ng pera ng bayan, kaya kahit sino, okay? Kahit sino na lang ang kanilang gustong utusan na sirain si Inday Sara at iba pang mga kritiko ay gagawin nila. Ganon ho kababoy ang inyong ang gobyernong ito. Okay? So, nag press con si Inday Sara kahapon diyan sa Pilipinas. At sinagot nga niya isa-isa at ngayon may bago na naman silang hanash dito sa 9 envelopes na ibinigay daw ni Inday Sara kay DepEd Undersecretary Gloria Jumamil or Humamil, I don't know how would you pronounce it. Noong si Inday Sara ay nasa DepEd pa. Mga kababayan, lahat ng ito kadyutahan ni Liza Tanas. Lahat ito kadyutahan ni Tambaluslos
at ni Marcos Jr. dahil sa kagustuhan nilang ma-impeach o matanggal si Inday Sara. Di ba hindi nga umuubra yung kanilang mga impeachment dahil wala naman silang grounds para paalisin si Inday Sara dyan sa kanyang pwesto na where in fact siya ay binoto ng 32 million Filipinos real votes. Compare kay Bangag na nakipagsabwatan pa si Lisa Tanas kay Roger Piñate based on sa Smartmatic, based sa affidavit ni Atty. Glenn Chong, at dito na charge na nga yung Smartmatic owner na yan, si Roger Piñate at iba pa niyang mga kasamahan at 8.5 million US dollars para sa kanyang pansamantalang kalayaan. So nakikita ninyo, so si Marcos Jr. ay binoto ng multo. Okay? Binoto dahil nakipagsabwatan sila sa Smartmatic. Si Inday Sara na binoto ng Pilipino, gustong tanggalin ni Bangag, ni Tambaluslos, ni Liza Tanas, ni Saldico, dyan sa kanyang pwesto at inuutusan yung mga young goons at ang mga kasabwat na mga buwaka ng inang senador at mga buwaka ng ng mga kongresistang o tongresista o mga kawatang kongresista na lahat sila Patek Philippe, lahat ng mga designers, yung mga hinayupak na yan na nanglilimahid sa kahirapan o nanglilimahid sa pulburon, pero lahat sila naka-designers at yan po ay gamit ang pera ng bayan. Kaya sabi ko naman sa inyo, kailangan yung magsalita at mag-speak up day. Alright, noong September 21, ang daming nag-speak up day, pero nandyan pa rin si Bangag. Malay niyo, bukas gorgor na siya, di ba, sa sarili niya dahil addictus benedictus siya. At kayo naman na nagsasabi na, oh, ano nangyari, bakit andyan ba si Bangag, bakit, hindi naman successful yung inyong pakikipaglaban dyan sa Liwasang Bonifacio, ek. Alam nyo, masyado kayong walang patience. Ibig sabihin, you're not fighting for your country. You're fighting for your personal interest. Sino ba ang gustong manatili pa yung mga buwaka ng inang Bangag na yan? Kaya ngayon, dito sa press conference ni Inday Sara, na binanggit niya na mayroon siyang video. Okay? Na mayroon siyang video, all we can do right now is to speculate. Ito na bang video na ito ang magpapatumba sa mga Bangag? Hindi natin pwedeng puwersahin si Inday Sara na, oh, sumama ka Inday Sara sa aming pakikipaglaban na mag-rally-rally, Hindi nyo pwedeng diktahan yan. Kung meron man siyang timeline, meron man siyang eksena at pilit siyang lumalaban sa mga hegemonyong gusto siyang, ibagsak. Gusto siyang i-impeach. Tignan mo nyo, di ba? Ang ginagawa ng Inday Sara ninyo. Pero kayo naman, well, I think you're not a supporter of Inday Sara. Kung kayo ay sinasabi niyo na ganito, ganyan, parang walang nagli-lead sa inyo. Sino nagsabing walang nagli-lead sa inyo? Nandito ako. Diba? For 2 years, andyan naman siya. Lumalaban siya sa mga demonyo. Nilalabanan niya dahil ninanakaw yung pera ninyo. Imagine mo, sinabi na mismo ang tapang na binoljak. Okay, na hinarap na Inday Sara nang binanggit niya si Saldico at si Tambaluslos na silang dalawa lang ang nagdedesisyon ng budget na yan. At syempre sa basbas ni putang inang Lisa Tanas at ni Bangag Jr. Yang si Lisang kidnapper, smuggler, kawatan, lahat na. Ngayon, ano yung video na sinasabi ni Inday? Pwedeng video yan, okay? May alam ba ako sa video na sinasabi niya? Wala. Ayokong agawin ang moment ni Inday. Pero, ang pwedeng, yung possible, kasi nakaskontodong smile si Inday na doon sa kanyang press conference, yung video na binabanggit niya, although medyo hindi masyadong malinaw kung ano yung video na iyon, para kasi sinasabi niya na ginagamit nila Tambaluslos, itong sila Franz Castro, si Trillanes at yung mga young goons ba, para to attack Inday Sara. Imagine mo yung mga rebuilding NPA, Franz Castro na convicted. Kaalyado ni Tambaluslos. Trillanes, ayan, natalunan, talawan, walang bayag. Okay, di ba? Ginagamit ni Tambaluslos para atakin si Inday Sara
At ginagamit talaga nila ang pera ng bayan. Kaya sabi ni Inday Sara, alam niya kung sino, kung tama ang pagkakaunawa ko doon, correct me if I'm wrong, doon sa kanyang press conference, mga kababayan, na meron siyang video at alam niya alam niya na, well, sinabi naman niya kung sino talaga ang behind nitong pag-aatake sa kanya. Nakakalimutan ninyo, last year of November, or last quarter of the year, di ba? Tama lahat ng ating mga puting ahas na titirahin nila si Inday Sara. I-impeach si Pastor Quiboloy, si Pangulong Duterte, lahat ng kritiko, vloggers, etc. And siya, nagkamali ba ako? Tama lahat. So ngayon, lumalaban yung inyong Inday Sara sa kabila ng pambababoy ng kayuni team niya. Ang impaktong si Bangag Jr. na walang ginawa kung hindi tumira ng pulburon ang hinayupak. Alam sa circle, paulit-ulit, alam ng lahat ng kamag-anak at halos lahat yata silang kamag-anak, tumitira ng pulburon. Kaya talagang kayo ay napapariwara na kayo. Imagine, tama si Inday Sara, imbis na pinag-uusapan diyan sa plenaryo, diyan sa Kongreso at Senado. Ano ginagawa ng mga buwaka ng ina? Nag-show off ng kanilang mga alahas, mga diamanting ninakaw sa Kaban ng Bayan, ng kanilang mga relo, ng kanilang mga bag na designers na ninakaw sa Kaban ng Bayan. Imbis na ang pagkaabalahan kung paano paangatin ang buhay ng Pilipino. Tama si Inday, pag-usapan ang pinangako ni Bangag na 20 pesos na kilo na bigas. Recently, nangako ng 29. Wala rin nangyari. Pagbaba ng kuryente, imbis na bumaba, tumaas. Pagbaba ng mga bilihin, hindi nyo na mabili ang mga bilihin. Pagtaas ng krimen, pagdami ng mga pulburon. So yan dapat ang pinag-uusapan dyan. Pero nakikita nyo, halos magsapakan na yung mga yan. Wala yan, buti-buti pa ngayon mga taong nasa kanto Di ba? Pero wala silang pinagkaiba sa mga sindikatong sanggano na kapag napipikon sa isa't isa, well, lahat naman ang nagsiga-sigaan dyan, actually yung mga kaalyado ni Bangag Jr. o ni Tambalusos kasi sila ay protektado. Sila ay destined to what? Para kagatin. Okay? Ang mga taong nagsasabi ng katotohanan o ang mga taong lumalaban para sa inyo katulad ni Congressman Marcoleta. Nakulang na lang, di ba, tinapik nitong si dating rebelding Alex Bungkayaw Brigade, Paduano. Di ba, Hans? Nakita niyo ito, mga inayupak na ito. Ito ba yung gusto ninyong manatili dyan ng mga kongresista at mga senador? Imbis na pag-uusapan kung paano mabigyan ng trabaho ang inyong pamilya, paano kayo magkaroon ng pagkain sa hapagkainan, maibsan ang kahirapan, matapos ang mga krimen. Ngayon, actually hindi mo naman matatapos ang krimen, mabawasan ang mga krimen. Pero tignan nyo, dinukot na bata, grade 12 student, di ba? Ginurgur. Nagipag-meet up somewhere sa isang katchat or whatever. Ginurgur. Walang takot ang mga manggugurgur. Ang mga magnanakaw kasi walang gurgur na parusa sa mga hinayupak na ito, mga kababayan. Sabi nga ni Sky, yung flood control budget, naging ghost na lang. Ayan, imbis na yan ang tama ka, Sky. Imbis na yan ay pananagutin ang putang inang 5,500 flood control na sinasabi ni Bangag. Pinag-usapan ba nila? Hindi. Napaka-importante yan, mga palangga. 1.4 billion a day. A day, 1 billion kada araw ang ginastos doon sa ghost flood control. Pero ni isang senador, ni isang kongresista, walang gustong pag-usapan at panagutin. Bakit? Kasi ang mga buwaka ng Jeremis, lahat magkakasabwat. Okay? Ngayon, itong si Sara, Inday Sara, ay ginagawa ng issue gamit itong si Gloria Jumamil, DepEd Yusek, dating DepEd Yusek, na kung saan, okay, ay nagdrama doon sa Kongreso. Alright?
nagdrama siya na siya ay binigyan daw ni Inday Sara ng what? Ng 9 envelopes from February 2023 to September. Okay? Na ito daw ay parang suwol sa kanya para hindi hindi na siya magsalita kung ano man yung kanyang disgusto. Ito'y isang pagtatanim o pag-iimbento ng mga kasinungalingan laban kay Sara kasi gusto na nilang tanggalin si Sara kasi you know what? May nagsabi sa akin, mga palangga, kaya dapat i-manifest nyo. Baka magurgur na si Bangag dahil siya ay napupuno na ng what? Polvoron. Diba? Alam nyo naman na may naramdaman yan. Diba? Nag-muscle spasm yan. Nataranta si Lisa Tanas. I think last year, diba sinabi ko sa inyo, akala niya matitegi na. Kaya yan, kung pabasahin ninyo, bakit sila nagmamadali na tanggalin si Sara, baka magugurgur na, baka mamamatay na yung putang ina. Hindi good. Diba? Kaya ginahanapan nila si Inday Sara nitong mga issue na tong 9 envelopes na to. Let's talk about that 9 envelopes eklabush na yan. Okay? Ano ang sabi ng mga ginayupak? Yang si Gloria. Okay? Yang Gloria na yan. Alright, tignan natin. Anong pinagsasabi niya dito? Okay? So, dun sa Congress, napanood ko na sinasabi niya na clip lang, hindi ko na pinapanood yung kahaba-haba ng mga kajotahan, kasinungalingan, yang kanilang mga hearing sa Congress. Unang-unang Congress, Senado, lumalamon sila sa kaban ng bayan, nagpapakita ng kanilang mga designer items na hindi naman sa kanila, kundi nakaw sa kaban ng bayan. Wala na pong kwenta ang politika, ang Senado at Congress sa Pilipinas, lalo na ang bangag niyong presidente na baka i-manifest natin, baka malagutan na ng litid. Okay? Hoy, good girl na ako ngayon. Nagtitina ako. Madalas. Ipa-contest kasi kami. Kailangan paunahan ng papayatan. Anyway, ang sabi ni Gloria Mercado na napakasinungaling doon, obviously naman. Sinasabi niya na nakatanggap nga daw siya ng sobre na binigyan siya ni Inday Sara, di ba? Nung siya ay nasa procurement para kapag may mga anomalya, eklabos, hindi siya magsasalita. At sinasabi niya na hindi niya binuksan ang sobre na binigay sa kanya. Alright? Hindi niya binuksan dahil sabi niya, hindi siya komportable na asiwa or whatever. Anong feeling niya na hindi ko bubuksan ng sobre, mga kadramahan. Nakikita mo dun sa clip na napanood ko na napakasinungaling ang kanyang script. Okay? At sinasabi niya na nag-ask siya na humingi siya ng payo kung sino mang demonyo ang hininga niya ng payo na i-donate na lang daw ang pera na nilalaman ng sobre sa isang NGO. Paano mo malalaman kung pera yung laman? Malay mo, play money pala yung laman. Ini-etchos ka lang pala ni Inday kung totoo man. Which is hindi totoo dahil pinaliwanag ni Inday Sara doon sa kanyang press conference na itong si Gloria Jumamil na ito ay isang talunan. Tinanggal dahil sa kanyang mga ginawa sa pag-solicit ng worth 16 million pesos sa private company para mangikil ng pera. I think nandito. Anyway, ito. Okay, pinakita ni Inday Sara itong ebidensya na itong si Joe, yung ginamit na witness, ayan, ginamit na witness ng mga tambaluslos dyan para idiin si Sara Duterte na siya ay nag-bribe dito kay Jumamil na ito, Humamil, tangay na kapangit ng pangalan ni Gloria. Pinakita ni Inday Sara at may ebidensya mga hitad. Okay, ayan, na nangingi siya. Okay, ginto talaga yung aking ang yaman ko. Okay? Yaman sa ginto ng polish. Anyway, nabasa niya to for sure. Dito ay pinaliwanag ni Vice President Sara Duterte na at ipinakita ang mga ebidensya. Actually, ito ang mga binigay, ay mga pangalan. But anyway, ito yung mga itemized amount. Okay, na hiningi niya, which is total of 16 million. Hindi siya pinaya, o kumbaga hindi siya
hindi aprobado ng Office of Education, Department of Education, nung si Inday ay nandoon pa para mangikil o manghingi siya ng solicitation sa mga private companies. Kaya naman, obviously, sisiraan niya talaga si Inday Sara para gamitin ni Trillanes, ni Tambaloslos, ng lahat ng mga hudas para i-impeach si Inday Sara. Dahil yan ang binibida-bida ni Trillanes. Okay, di ba? Ngayon, binibida nila tambal. Well, obviously, ang mga buwaka ng inang kongresista at senador, they are not for you. Hindi ba kayo napipikon? Hindi ba kayo nauumay, nagagalit na everyday ang pinag-uusapan ng buwaka ng inang mga bayarang media na supposedly kakampi ninyo, ang inuulat nila yung bangayan sa Congress and Senate about kung paano i-impeach si Sara and yung tungkol dyan tungkol dyan sa Pogo na yan. Hindi ko na pinapanood. Na alam nyo naman na ang nakikinabang sa Pogo ay si Lisa Tanas at si Marcos Jr., silang lahat na mga hinayupak dahil nagbigay, di ba sinabi ko sa inyo yan, during the campaign period pa lang, tumanggap ng what? According dun sa ating puting ahas, ng 1.5 billion pesos. Okay? 1.5 billion galing sa Pogo operators. Si what? Bangag at si Lisa Tanas. I think nandito. Okay? Ano ba yun? Napakita ko na yun. Di ba? I don't know, pinatawag na ba si Rainier Chu? Na laging kasama ni Bangag sa birthday, sa travel, di ba? Rainier Chu na Pogo operators. Ngayon, araw-araw ang pinag-uusapan nila Pogo, pero ang totoo, ang promotor o nakikinabang ng Pogo ay si Bangag at itong kanyang asawang kidnapper na si Lisa Marcos. Ngayon ang sinasabing video ni Inday Sara, ano ito? Pwede, possible, pwede lang tayong mag-speculate kasi wala pang puting ahas na nagsabi sa atin. Pwede kasi, patawa-tawa si Inday mukhang nanalo mukhang panalo yung kanyang smile, di ba? Pwede kasing yung heavy luggage, okay? Na binayad naman kay Tambaloslos, according to the news, not really news, dun sa kaso dito sa Delaware, di ba? Na binigyan siya ng 2 billion bribe. Pwedeng yun yung video na yun na sinasabi ni Inday. Pwede rin siguro na baka nag-atik-atik lang si Inday, baka another polboronic video. Kasi ang alam ko, hindi lang yung polboron video meron ako. Meron pang iba. Or pwede rin yung tsuktsakan nila, nung tsuktsakan ng mga bangag, habang sila ay mga bangag. Nag-orgy or nagsiswitch sila ng partners, di ba? Di ba may lumabas na mga ganon na video na nabakabukangkang si Lisa Tanas, di ba? Nakabukangkang yung screenshot, tinake down nila. Lahat na lang gusto nilang i-take down. Nakabukangkang si Lisa Tanas. Sabi ni Reynaldo Jomen, AFP pera-pera naman yan. So nararamdaman nyo ba? Okay, nararamdaman nyo ba kung gaano kahirap ang pinagdadaanan nyo ngayon sa Pilipinas? Siguro nakikita nyo naman na everyday ng buhay ninyo, kung nanonood kayo ng balita, wala nang naibabalitang matino o wala nang ang build. Wala man lang naipapatayong mga infrastruktura para sa inyo. Sa halip, sila ay nagbabangayan, nagpapasikatan ng kanilang mga designers, nagpapadamihan sila ng kanilang nakaw galing sa kaban ng bayan. At yung sobre na sinasabi ng Gloria na yon, na hindi, babalikan natin yung sobre, na hindi niya binuksan. My God, tapos dinonate niya na lang daw doon na lang daw niya binuksan sa harap ng tawag dito, nung NGO na yon. Di ba? Obviously, nagsisinungaling. Paano nga sabi ko kung ang laman nun ay papel di hapon? Di ba?
Tapos bit pa niya, pinakita pa niya, ito yung sobre. Tapos empty yung sobre. Kahit sino. Sabi nga ni Maoy TV, sobre galing sa solicit niya. Exactly. Ay, sobre na yon galing sa pangsusolicit niya. Baka siya yung isa sa mga, di ba yung nung nasa Pilipinas ako, yung may mga umakyat sa bus, inaabutan ka ng sobre, tapos may pangalan na gano'n. Baka gano'n. But anyway, so itong mga sobre na to, napakadaling gumawa ng kwento. Pero dito mo makikita sa sa salita nitong si Gloria Jomamil na ito, na siya ay hindi nagasilinanto yung kanyang pananalita. Ibig sabihin, mga kababayan, kapag ang tayo nagsasabi ng totoo, spontaneous yan. Right? So ngayon, ang ginagawa nila, talagang gagawa sila ng paraan para mag-invento, gamitin, para patalsikin si Inday Sara. At hindi naman magwawagi ang mga yan. Kaya sabi ko nga, baka bukas makalawa, sabi ni Vitality, baka nga papel di hapon, di ba? Kinupit. Okay. So, baka bukas makalawa, bumagsak na yan si Bangag Jr. dahil siya ay addictus benedictus. Ulitin natin, masaya ba kayo na ginagastos ang pera ng bayan? Diyan sa concert, doon na lang sa Duran-Duran. Oh, ngayon hindi siya nagta-travel, mukhang tumitig. Hindi siya nagta-travel, pero nag-i-invite ng mga katulad ng Duran-Duran para lustayin ang pera ninyo. Talaga bang wala kayong pagmamahal sa bayan ninyo? Talagang papayag na lang kayo na halos lahat ng mainstream media na dating anti-Marcos, na sinasabi nilang kawatan ng mga Marcos ay kaalyado na nila. So, ibig sabihin yan mga palangga, nagsanib puwersa na ang mga demonyo. Kaya dapat sabi ni Abraham Rapio, mag-people power na kayo. Hindi ako titigil sa kasalta hanggat buhay pa ang mga bangag na yan. Kaya nga dapat burahin sila sa mapa ng politika ng Pilipinas. Dahil si Bangag Jr., si Marcos Jr. ay hindi naman nagtrabaho. Sinabi mismo yan ni Amy Marcos nung kami ay lumalaban sa electoral protest. Ang mga buwaka ng ina, lumalaban ako sa electoral protest. Nagsabi sa inyo, sinabi sa atin, inilabanan si Leni Robredo kasi gusto natin nabilang ng tama ang mga boto. Diba? Ang hindi natin alam, nakipagsabwatan pa lang mga hinayupak. Ulitin natin, doon nagsimula ang galit ko sa mga demonyong ito. Dahil ako'y laban ng laban, sigaw ng sigaw dito, na dapat manalo si Bangag Jr., mabilang ng gusto ang boto niya noong 2016 election, at para magkaroon ng chance yung mga simpleng mga mamamayan na gustong maglingkod sa bayan para magkaroon tayo ng clean and honest election. Pero yung pala, ang mga kaputa, mga jutang ginina, binaboy, ginago tayo, binudol tayong lahat. Yung pala nakipagsabo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!